Isang dalaga ang napilitang ipakasal sa isang yumaong CEO. Habang nakaluhod siya sa altar, naisipan niyang kumuha ng mansanas. Ngunit may humawak sa kanya. Nang lumingon siya, laking gulat niya nang makita ang mukha ng kanyang asawang dapat ay patay na. Dahan-dahang hinaplos ng dalaga ang katawan ng lalaki at natuklasan na hindi pala ito patay. Dahil sa ingay nila, naalarma ang mga katulong. Agad siyang binuhat ng lalaki at mabilis na dinala palayo. Tinanong ng dalaga kung saan siya dadalhin. Patatahimikin ka, sagot naman ng lalaki. Nangamba ang dalaga at nakiusap na bago siya patayin, sana ay matupad muna ang isang hiling niya na makakain ng cake. Natawa na lamang ang lalaki. Habang kumakain ng dalaga, sinabi niya sa lalaki na siya na ang pinakamabait na tao na nakilala niya. Dahil doon, hinding-hindi niya isisiwalat ang sikreto niya. Tuwang-tuwa ang CEO sa mga salita ng dalaga at pinunasan ang labi nito. Sa huli, ipinasyang siya lamang ang magiging asawa at isinuot sa dalaga ang singsing bago siya muling lumisan. Samantala, dumating ang pamilya ng dalaga. Pinagalitan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Maging ang kanilang kuya ay masakit ang salita sa kanya. Sinalubong naman siya ng malakas na sampal mula sa kanilang ama. Nainis lalo ang ama nang makitang kinakain niya ang mga pagkaing alay, kaya't sinampal siyang muli. Napansin ng inggit na kapatid ang magandang kwintas na ibinigay sa dalaga ng CEO. Pilit niya itong inagaw, ngunit sa kanilang pag-aagawan, nahulog ang singsing ng dalaga. Kinuha ito ng kanilang ama at nagulat nang makita, yun pala ang makasaysayang singsing na minana sa pamilya ng CEO. Pinagbintangan niya ang anak na ninakaw iyon. Handang-handa na siyang ipilit na aminin ng dalaga ang kasalanan. Nang biglang bumukas ang pinto, doon ay lumitaw ang CEO mismo, buhay at matikas, upang ipagtanggol ang kanyang asawa.